Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos. Sa mundong pabago-bago, ang tao, tagumpay, yaman, kagandahan ay lahat panandalian. Ngunit may isang bagay na kahit kailanman ay hindi nagbabago. Yun ay ang salita ng Diyos. Kung gusto mo ng buhay na matibay at may direksyon, huwag mong itayo sa bagay na nawawala. Itayo mo sa salita ng Diyos na mananatili magpakailanman. Lahat ay lilipas, pero ang salita ng Diyos hindi kailanman. Mga kapatid, ayon nga dito sa talata ng Isaiah 40 verse 8, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Mga kapatid, sa mundong ating ginagalawan ngayon, lahat ay nagbabago. Ang oso nawawala, ang lakas humihina, ang tao dumarating at umaalis. Pero may tanong ako sa inyo, mayroon pa bang bagay na hindi nagbabago sa mundong ito? At ito na nga yung mga kapatid, yung nakasaad dito sa talata ng Isaiah 40 verse 8. Ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatiling magpakailanman. So ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman ay hindi nagbago. Ang buhay ng tao ay panandalian. Mga kapatid, malinaw ang sabi na ang tao ay parang damo. Ngayon ay sariwa, bukas ay tuyo. Kaya huwag nating ilagay ang tiwala natin sa sarili, sa pera, o sa mundo. At ayon nga dito sa talata ng Santiago 4 verse 14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad mawawala. At ayon naman nga dito sa talata ng Awit 103 verse 15 to 16, ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak. Nawawala, nalalagas kapag ito'y nahanginan. Ang salita ng Diyos ay walang hanggan, habang ang lahat ay lumilipas. Ang salita ng Diyos ay nananatili, hindi nagbabago, hindi nawawala. At ayon nga dito sa talata ng Mateo 24 verse 35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. At ayon naman nga dito sa talata ng Hebreo 13 verse 8, kung sino si Jesucristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, ang pangako ng Diyos ay sigurado. Ang buhay na may Diyos ay nakabatay sa kanyang salita. Kung gusto mong maging matatag ang buhay mo, hindi lang sapat ang emosyon, hindi sapat ang relihiyon. Kailangan nakaugat ka sa salita ng Diyos. At ayon nga dito sa talata ng Joshua 1 verse 8, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. At ayon naman nga dito sa talata ng Awit 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Mga kapatid, tanungin mo ang sarili mo. Saan nakatayo ang buhay mo ngayon? Sa problema, sa sarili, o sa salita ng Diyos? Kung gusto mo ng buhay na may Diyos, magsimula ka sa pakikinig, pagbabasa, at pagsunod sa kanyang salita. Mga kapatid, ang damo ay matutuyo. Ang bulaklak ay malalanta, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya kung may hahawakan ka sa buhay na ito, hawakan mo ang salita ng Diyos.